Ang tatalakayin natin ngayon ay ang unang digmaang pandaigdig na naganap noong 1914 at 1918. Ang unang digmaang pandaigdig ay isang napakalaking digmaan na naganap mula 1914 hanggang 1918 at kinasangkutan ng maraming bansa sa Europa at iba pang bahagi ng mundo na nagdulot ng matinding pinsala at pagkamatay. Bagamat nagsimula ang digmaan sa Europa, mabilis itong kumalat sa Asia, Africa at karagatan dahil sa mga kolonya at alyansa ng mga makapangyarihang bansa noong panahong iyon. Isa sa mga pangunahing sanhi ng digmaan ay ang nasyonalismo, kung saan labis na ipinagmalaki ng mga bansa ang kanilang sarili, lahi at bansa at handang ipaglaban ito kahit mauwi sa digmaan. Ang militarismo ay isa ring dahilan dahil nagpalakasan ng hukbo at sandata ang mga bansa bilang paghahanda sa posibleng labanan laban sa kanilang mga kaaway. Malaki rin ang papel ng imperialismo dahil maraming bansa ang nais magpalawak ng kanilang teritoryo upang makuha ng likas na yaman at kapangyarihan. Dahil sa sistema ng alyansa, ang maliit na alitan ng ilang bansa ay mabilis na lumaki at naging isang malawakang digmaan na kinasangkutan ng maraming bansa. Ang agarang sanhi ng digmaan ay ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary noong 1914 na nagpasiklab ng tensyon sa Europa. Matapos ang insidenteng ito, sunod-sunod na nagdeklara ng digmaan ang mga bansa ayon sa kanilang mga alyansa hanggang tuluyang sumiklab ang pandaigdigang labanan. Nahati ang mundo sa dalawang panig, ang Central Powers na kinabibilangan ng Germany, Austria-Hungary at Ottoman Empire at ang Allied Powers na binuo ng France, Great Britain at Russia. Gumamit ang mga bansa ng makabagong sandata tulad ng machine gun, poison gas, tangke at submarino na nagdulot ng maraming pagkamatay. Naging karaniwan ang trench warfare kung saan matagal na nagkakaharap ang magkabilang panig sa maputik, malamig at mapanganib na mga lugar. Mga sundalo ang nagdusa kundi pati ang mga sibilyan na nawalan ng tahanan, pagkain at kabuhayan dahil sa patuloy na labanan. Dahil sa digmaan, bumagsak ang ekonomiya ng maraming bansa at nagkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain at trabaho. Noong 1917, pumasok ang Estados Unidos sa digmaan upang tulungan ng Allied Powers at magbigay ng karagdagan lakas militar at supply. Nagtapos ang unang digmaang pandaigdig noong 1918 matapos matalo ang Central Powers at huminto ang malawakang labanan. Pagkatapos ng digmaan, nilagdaan ang Treaty of Versailles at tinatag ang League of Nations upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang panibagong digmaan. Sa kabuuan, ang unang digmaang pandaigdig ay malaking nagbago sa takbo ng kasaysayan at nagsilbing aral sa mundo tungkol sa masamang epekto ng digmaan. Mga posibleng sanhi ng unang digmaang pandaigdig: imperialismo, nasyonalismo, alyansa, militarismo. Narito ang isang animated video tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Nagsimula ang unang digmaang pandaigdig, ano ang motibo ng mga bansang sumali rito at higit sa lahat, sino ang nanalo?
Ang paniniwala na nakararami ay nagsimula ang World War I noong binaril ng 19 na taong gulang na si Gavrilo Princip, isang Serb nationalist ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand. Dahil dito, nagkampihan ng mga bansa upang ipaghiganti ang pangyayaring ito. Pero, teka lang, ang kwentong ito ay tip of the iceberg pa lamang dahil ang alitan ng mga bansang kasali sa World War I ay nagugat mula pa noong 19th century. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng France at Germany o ang Franco-Prussian War noong 1871, nanalo ang Germany at napasakamay nito ang probinsya ng France na Alsace at Lorraine. Upang masigurado na hindi ito mababawi ng France, ay nakipag-usap ang Germany sa iba't ibang bansa sa Europa upang makipag-alyansa at magpalakas ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan ay mahihirapan ng France na kalabanin ang Germany. Naging kaibigan ng Germany ang Italy at Austria-Hungary at tinawag silang Triple Alliance. May kasunduan din ito sa Russia, ngunit hindi ito matibay sapagkat hindi maganda ang relasyon sa pagitan ng Austria-Hungary at Russia. Mamaya ay malalaman natin kung bakit. Ang France naman ay nahihiya dahil sa pagkatalo at natatakot sa lumalakas na puwersa ng Germany, kung kaya't nakipag-alyansa din ito sa Russia. Dahil takot rin na maungusan ng Germany, sumali rin ang Great Britain sa friendly understanding ng France at Russia at tinawag silang tatlo na Triple Entente. Ang hangarin noon ng Germany ay mamuno ang kanilang lahi sapagkat may paniniwala silang sila ang superior race. Impluwensya ito ng teorya ni Charles Darwin na survival of the fittest. Sa palagay nila ay dapat sila ang mamuno sa buong Europa. Katabi ng Germany ang Russia na takot rin sa lumalakas na puwersa militar ng Germany at sa patuloy nitong pagyaman. Dagdag pa rito, ang Russia rin ang tinatawag na Protector of Balkan Nations. Ang Serbia ay isang Balkan state. Sila ang pinaghihinalaang nagpondo sa assassination ni Archduke Franz Ferdinand. Pero bakit naman nila ito gagawin? Kasabay sa paglago ng ekonomiya sa Europa ay ang pag-usbong ng nasyonalismo. Mas lumalim ang pagmamahal ng mga tao sa kanilang kultura at pinagmulan. At kasama na dito ang pagmamahal ng mga Slavs ng Serbia sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang Slavic nation. Ninais nila na mapalaya mula sa Austria-Hungary ang mga Northern Slavs at bumuo ng Greater Serbia. Nagbunga ito sa extreme nationalism ng isang binatang nagngangalang Gavrilo Princip at nagtulak sa kanya upang barilin ang tagapagmana ng Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand at kanyang asawa nung bumisita sila sa syudad ng Sarajevo sa Bosnia, Southern Austria-Hungary at ang teritoryo ng nais maging parte ng Serbia. Ngunit alam niyo ba na marami ang nagtangka sa buhay ni Archduke Franz Ferdinand noong araw na iyon dahil planado na ang kanyang pagkamatay ay magsisilbing daan upang makalaya ang mga Slavs. Ngunit nakaligtas siya sa mga unang banta at ang mga sundalong kasama niya ang nasugatan. Noong binisita niya ang mga sundalong sugatan ay nagkamali ng liko ang kanyang driver at doon sa kalyeng dinaanan ay nakaabang si Gavrilo Princip at matagumpay na naisagawa ang assassination. Ibinintang ang pamamaslang na ito sa Serbian government. Ito ang naging hudyat at nagsilbing rason upang tuluyang mauwi sa giyera ang alitan ng mga bansa sa Europa. Umabot ng isang buwan bago tuluyang nagdeklara ng war ang Austria-Hungary sa Serbia. Ito ay dahil mapapasama ang kanilang reputasyon kung sila ang unang aatake. At isa pa, sinigurado nilang nasa likod nila ang Germany kung sakaling may mangyayaring labanan. Hindi naman tutol dito ang Germany at ipinahayag ang kanilang suporta. Nagpadala ng ultimatum sa Serbia ang Austria-Hungary na kung hindi masusunod sa loob ng 48 hours ay magiging sanhi ng kanilang pagdedeklara ng giyera. Halos imposible ang hinihiling ng Austria-Hungary, ngunit sinunod ito ng Serbia maliban sa isa, ang pagsang-ayon sa pag-iimbestiga ng Austria-Hungary sa pamamaslang sa Archduke. Ngunit buo na ang loob ng Austria-Hungary na magdeklara ng giyera. Pinalabas lamang nila na ang Serbia ang may kasalanan dahil sa hindi nito pagsang-ayon sa ultimatum na ibinigay. Unang nagdeklara ng war ang Austria-Hungary sa Serbia. Sumunod naman ay ipinag-utos ng Russia ang paghahanda ng puwersa militar nito. Nang malaman ito ng Germany, ay nagdeklara din ito ng war laban sa Russia at kalaunan ay sa France. Tiningnan ng mga taga-Europa ang giyera bilang pagpapakita ng kanilang lakas at nasyonalismo. Ang akala nila ay matatapos lamang ito sa loob ng ilang buwan at mananalo ang kanilang bansa.
Ngunit lahat ng ito ay mali. Naging doble ang kalaban ng Germany. Mula sa east ay ang Russia at sa kanyang west naman ay ang France. Upang matalo ang mga kalaban, nagkaroon sila ng masinsinang pagpaplano. Dahil alam nila na hindi ganoon kalakas ang puwersa militar ng Russia at matatagalan ng mga ito, ay inunan nilang sinalakay ang France. Upang mapasok ang siyudad ng Paris ay humingi sila ng pabor sa Belgium kung maaari silang dumaan dito para pabagsakin ang Paris. At pagkatapos ay ililipat ang puwersa sa East Germany kung saan ang Russia naman ang kanilang kahaharapin. Ngunit hindi nila inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Hindi pumayag ang Belgium kung kaya't napilitan ng Germany na makipagdigma rin sa kanila. Responsibilidad ng Britain na protektahan ang Belgium kaya't noong inatake ito ng Germany ay sumali na rin ang Great Britain. Pero ang totoo, takot rin talaga ang Great Britain na kapag nanalo ang Germany ay maghahari na ang mga ito sa Europa. Matapos sumali ng Great Britain sa World War I ay nagdeklara na rin ng war ang Austria-Hungary laban sa Russia. Ang Italy naman na dapat ay kakampi ng Austria at Germany ay lumipat ng bakod at kumampi sa France, Great Britain at Russia. Hindi naman ito kawalan sa Germany at Austria dahil sa kanila pumanig ang Ottoman Empire na ngayon ay Turkey. Ngayon, ang laban ay nasa pagitan na ng Triple Entente o ang mga allies na kinabibilangan ng France, Great Britain, Russia at Italy at ang Central Powers na kinabibilangan ng Germany, Austria-Hungary at Ottoman Empire. Balik tayo sa sitwasyon sa pagitan ng Belgium, France at Germany. Mas lalong umiinit ang bakbakan sa pagitan ng tatlong bansa. Nabigo ang planong atakihin ng Paris at mas lalo pa itong pinalala dahil mas mabilis kaysa sa inaasahan ng Germany ang paghahanda ng Russia. Nakuha nito kaagad ang Prussia kaya napilitan ng Germany na ilipat ang bahagi ng puwersa sa Eastern Front. Ang natirang puwersa sa Western side ay nakaabante ng konti sa France. Ngunit agad din na napaatras ng pinagsamang British, French at Belgian Army. Bilang alternative, sinubukan ng mga Germans na atakihin ang mga ports sa English Channel upang makontrol ang pagpasok ng supply, ngunit nabigo sila sa Battle of Ypres. Halos 250,000 na sundalo ang namatay. Napagtanto nila na magiging mahaba-habang laban ito. Dito na sinimulan ang trench warfare. Naging masalimuot ang sitwasyon ng mga sundalo sa mga trench. Madumi, puno ng mga daga, malamig, limitado ang pagkain at nangangamoy dahil sa mga patay na nakapaligid sa kanila. Naging brutal din ito dahil sa mga bagong kagamitan at teknolohiya sa pagkikipaglaban. Libu-libong buhay ang nawala sa Western Front, ngunit halos walang nananalo. Sa Eastern Front naman ay mas dama ang paggalaw ng mga sundalo. Noong una ay nanalo ang Russia at napabagsak ang parte ng Eastern Germany. Ngunit kalaunan ay muling napaatras ng puwersa ni Commander Paul von Hindenburg. Sinundan pa ito ng isang Austro-Hungarian army. Lubos na nahirapan ang Russia dahil hindi gaanong kalakasan ng mga sundalo nito at unti-unti na rin na kumukonti ang mga supply. Hindi naman sila mapadalhan ng mga allies dahil kontrolado ng Germany ang Baltic Sea at ang Ottoman Empire ay kontrolado naman ang Mediterranean at Black Sea. Unti-unting humina ang puwersa ng Russia dahil kasabay din nito ay ang nagaganap na civil war sa loob ng bansa. Noong pinalitan ng Caesar ng Russia, pumirma ng kasunduan ng bagong gobyerno na hindi na nila kayang magpatuloy sa pakikipaglaban. Napilitan silang ibigay sa Germany ang parte ng kanilang teritoryo. Ngunit hindi naman ito kawalan sa allies dahil pumasok na ang United States sa giyera. Ito ay kasunod ng ilang beses na pagpapalubog sa kanilang mga barko ng mga Germans. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kumampi sa allies ang Japan at napasakamay ang mga teritoryo ng Germany. Kumampi na rin sa allies ang Portugal. Ang mga teritoryo ng mga European countries sa Africa ay nakikipagdigma na rin sa isa't isa. Nagdeklara naman ng giyera ang Italy laban sa Austria-Hungary. Sa patuloy na pakikipagdigma, unti-unting naubos ang supply at pondo ng Germany. Dagdag pa dito ang nagaganap na rebellion sa loob ng bansa. Unang sumuko ang Turkey at Austria-Hungary. Sumuko ang Germany noong mapatalsik ang Kaiser nito at pinalitan ng bagong pinuno. Sabay sa pagsuko na ito ay ang paglabas ng mga sundalo sa mga trench nila at pagyakap sa isa't isa. Nakakalungkot lang isipin na ang lahat ng ito ay hindi dahil sa kagustuhan ng buong bansa, kundi ng mga taong namumuno na uhaw sa kapangyarihan at pera. Ang naging desisyon sa digmaan ay hindi nagmula sa mismong mamamayan, ngunit sa mga leader na bulag sa kapangyarihan. May nanalo ba sa gyerang ito? Ang sagot ay wala.
Parehas na nawalan ng mga mamamayan ang lahat ng bansa. Pare-pareho silang naghirap at nagutom. Hindi mabilang na buhay ang nawala noong World War I. Ngunit hindi pa ito ang huli dahil pagkalipas ng World War I ay unti-unting bumangon ang Germany. Kababaihan. Dahil maraming kalalakihan ang nakipagdigma, napilitan ang kababaihan na magtrabaho sa pabrika, opisina at hospital. Napatunayan nila na kaya nilang gampanan ang mga trabaho dati para lamang sa lalaki. Dahil dito, lumakas ang panawagan para sa karapatan ng kababaihan, tulad ng karapatang bumoto sa ilang bansa. Lipunan, nagbago ang pananaw ng tao sa digmaan at pamahalaan dahil sa pantinding pinsala at dami ng namatay. Maraming pamilya ang nawala ng mahal sa buhay, kaya lumaganap ang takot, lungkot at galit. Naging mas mulat ang mga tao sa kahalagahan ng kapayapaan at katarungan. Ekonomiya, nasira ang sakahan at industriya kaya bumagal ang produksyon. Maraming bansa ang nagkaroon ng matinding utang at kakulangan sa pagkain at trabaho. Dahil dito tumaas ang presyo ng bilihin at dumami ang mahihirap.